arrived at Gimpo Domestic Airport. It's my first time here and I'm going to Jeju Island! So this is the part of my Korean trip that I'm actually excited about. Not the Seoul one kasi nakarating na ako ng Seoul ng 3 times, nalibot ko na siyang lahat. But this is my first time going to Jeju Island and my first time trying Korean Air as well. So that's the flag carrier of Korea. It's economy lang naman but I still love the experience. So, hanapin ko na yung check-in counters. Maaga pa naman. 12:10 pa yung boarding. Nakapag-check-in na ako online. Mag-bag drop na lang. So, I'll just look for Korean Air. Hi guys, na-drop ko na yung bags ko. Nakapag-check-in ako sa Korean Air. Super bilis lang kasi nag-check-in na ako online. So, i-drop mo lang talaga literal yung bags mo. And, ayun, wala. Ang saya. Ang saya makaranas ng ganun kabilis na interaction. Tapos hindi ka na nila bibigyan nung papel na boarding pass kasi electric na talaga yung boarding pass. QR code na lang yung kailangan mo. So, maaga pa naman before my boarding time. It's 9:56 right now. 12 o'clock pa yung boarding time. So, I still have 2 hours or more to go to my boarding gate. So, explore muna ako nitong Gimpo Airport. Tambay-tambay pa ako sa baba. Meron pa nga palang pagdadaan ng ganito. Yung papasok ka sa gates. Tapos doon na yung gate. Boarding gates. Kasi sa baba, check-in counters lang. Tapos akala ko dito pagtaas, boarding gates na. Hindi pa pala. So ito yung itsura pagkalagpas nyo ng security. Ang luwag. Tapos ang daming mga pwedeng kainan. Coffee shops, food courts. So, kung pupunta rin kayo dito sa Gimpo, pumasok na kayo agad kung gusto nyo kumain. Huwag na kayong tumambay doon sa mga check-in counters kasi walang magagawa doon. Ang boarding gate ko ay boarding gate number 8. So, I should go here later. Katawa kasi may ganito silang space dito. Para na rin siyang lounge. There's a small Osolong stall. And I'm having the Osolong matcha and the salt bread. Natry ko yung salt bread sa isang coffee shop na napuntahan ko and it's really, really delicious. 주변에 시각팀원분들 죄송한 탑승 지역 및 탑승로 변경에 대한 안내 방송드리겠습니다. 11시 50분 출발 예정이었던 TV항공 713편 탑승이 Ayan guys, nakasakay na ako dito sa Korean. Pinakalikod yung kinuha ko. So hopefully wala akong kagabi. So kasi sana i-vlog yung experience. I think this is the first plane na nasakyan ko na may entertainment. Kasi sa PAL, wala. Unfortunately. Medyo mainit dito. Naka-ano pa man din ako. Naka-hit-tech. I can say na yung process is very fast and calm and relaxed. Hindi nakaka-stress. Welcome to Jeju Island. Touchdown, Jeju Island. Hindi pa na ako yung baggage ko. Inuna ako mag-vlog. So, I'm gonna stay here for 4 days and 3 nights. And I am looking forward to making as much travel tips or info of traveling here without a package tour. Since I noticed not a lot of Filipino travel content creators are doing that. So, yay! Finally, nakikita ko na siya ng live. This Hello Jeju sign. Kasi lagi ko yung nakikita sa mga Korean variety shows, Korean dramas. And now, I'm seeing it with my own eyes. It's real. We're on Jeju Island. Hi guys, nakarating na ako dito sa hotel ko sa Jeju Island. Tapat lang siya ng dagat. So, may ocean view, hopefully. Yun yung binook ko. And then, the taxi was 7,000 won. So, that's around 300 pesos from the airport to here.
Here's the room tour. Pagpasok nyo, may sink dyan. And then, there's a mirror. And there is a bathroom here. Another mirror, towel, toilet with bidet, shower, and some toiletries. And then, when you go here, it's a huge space. It's bigger than the video. And then, I think this is a double-sized bed. There's sofa facing each other. And the sea view. Wow! You know, there are other prettier views of Jeju Island, but this is the best that I can get in the city. Kasi the pretty ones are yung mga 2 hours away na, 3 hours away from the airport. And I have to be near the airport since I'm traveling alone. So I'm pretty happy with the hotel that I got. This is actually expensive. I think I paid around 5,000 a night and I'm staying for 3 nights. May henyo! May henyo! Nagilamutan ako, goosebumps, kasi I'm watching henyo or yung women divers here in Jeju Island right in front of my room. Medyo lumayo na sila, but I didn't imagine na I can see them from here. Nahihilo na ako sa gutom. Parating ko lang kasi. Baka hindi nyo kasi makita kahit i-zoom ko. Pero andyan sila nagda-dive. Nakikita ko yung paa nila pag nagda-dive. Ayun no, hindi nyo nakita. Ayang dalawang yan, yung mga dots na yan. Mga henyo sila. Mga divers sila dito sa Jeju Island. Foggy lang tong window ng... Ayun no, nakita nyo ba? Good morning everyone! Day 2 in Jeju Island. Hey guys, kumakain lang ako ng lunch dito sa restaurant ng hotel. Siyempre, hindi naman to yung first choice ko kasi baka naman tayo kakain sa restaurant ng hotel, diba? Pero kasi inabot na ako ng gutom, tapos babiyahe ako ng mahaba. So, ang in-order ko is yung seafood soybean stew soup. Ito yung pinagsistihan kong hotel, Ocean Suites Jeju Hotel. Pinili ko yan kasi pinanood ko yung vlog ni Marco Samako. Ay, Marvin Samako. And dito yung pick up ng mga tour sa Klook. So, ayan. Yan na siya. Ocean Suites Jeju Hotel. So, imagine, hindi na ako alis. Tomorrow, mag-join ako ng tour ng Klook. So, ito na yung pick up mismo. Gosh, ang lamig! Kaya ko ba? Parang kailangan kong pangloob sa baba. Kailangan ko ng second layer na pants. Yan guys, nasa bus stop na ako. Hindi ko na alam kung anong sasakyan ko. Nag-iba-iba na yung oras. So, dito pala sa street na to, dito yung mga tindahan. Ayan, may Olive Young. May Gongcha. Basta ito, may mga Dunkin sa Top Dome. Sa Ewon Street Cafe. Ang layo nito guys sa hotel ako. Almost 2 hours yung biyahe. One way. Ang ganda! Nice. Can you see the windmills? Oh my gosh!
I didn't know na makikita ko sila. Guys, ang ganda dito sa Ewol. Parang ito yung mai-imagine mo pagka sinabing Jeju Island. Yung kulay ng tubig, yung parang sa Boracay. Tapos white sand din siya. Tapos may mga windmills doon. So, hindi pa tayong pupuntahan talaga natin. Meron tayong pupuntahan parang street na puro coffee shop. Grabe, ayan, nakarating na ako dito sa pangarap kong coffee shop. Makain na ng coffee. Sobrang lamig sa labas. Sobrang haba din ang biyahe. Gusto ko pa nga pumunta sa beach na medyo malapit dito pero parang di ko nakaya. So anyway, nakatambay na tayo ng matagal dun sa cafe na may sea view. Now, I'm going to Guakji Beach. Gusto ko talaga pumunta doon. And then, after nun siguro uwi na ako kasi ang haba ng biyahe, gagabihin ako. And hindi ko memorize yung mga bus dito. Kung 24 hours ba sila. So, hindi magandang magpagabi masyado. May ganito namang daanan all the way to the beach. Ay no, daming mga sea view na ano. Resort ata yan. Sa grabe. Sobrang ganda. When you go out talaga, guys. Like, I've been wanting to pero ang dami kasi nag-warn sa akin. Mahirap ko talaga pumunta dito. Walang yan. Which is true naman. But depende kung gano'n mo siya kagusto. Yung isang bagay. Focus lang tayo sa goal, guys. 30-minute walk kasi yun. Eh, yung 10-minute walk nga doon sa Jeju City, naniligas na yung binti ko. Sobrang lamig. Ganda naman nung tanawin habang naglalakad. So, tiisin na ito. I really wanna go to Guakji Beach. After that, okay na ako, uwi na ako. Grabe, ito yung Jeju na tagal ko nang pinapangarap. I expected it. Nag-aalala na yung mama ko kasi nakita niya yung shinare kong story na umiiyak ako. So, nakakita ko ng hero. We explain that I'm crying because I'm so happy. Kasi hindi masyadong makaka-Korea yung mga family members ko. Hindi sila addict sa K-drama like me. So, ang hirap i-explain, what is Jeju Island? Kasi hindi siya ganun kasikat sa mga Pilipino. So, sa totoo lang, kung hindi lang mag-aalala yung mama ko, gusto ko umiyak na umiyak. Like all throughout the trip, gusto kong umiyak. Kasi I'm just so happy and it's so pretty. Easy lang yung hike. Hike ba? Trek. Up and down, up and down, up, up, up. Yung daan dito. Papunta doon sa beach. But because of the view, it's a lot easier. What is happening? Is that a hot spring? Or what? Guys, I've arrived at Guakji Beach. Here,
sa Jeju Island. And I've always wanted to do the things they do sa Korean dramas. Alam nyo, tayong mga K-drama fan, meron tayong mga gustong gawin na nakikita natin sa drama. At isa doon, ayun, tumakbo sa beach dito sa Jeju Island or any beaches in Korea. Kahit malamig, di ba? Lagi may ganun yung mga youth dramas. Try natin. We've arrived at our first stop. It's called Gyeokje Beach, and I really wanted to go here. I wanted to stay at a hotel near this beach, but it's quite difficult to go here from the airport. It's quite far, so I didn't push through. But it's so pretty. It's an island, Gyeonggi Island. So ayun guys, ang second stop ng tour namin is the Osulok. It's the Green Tea Museum, and you're gonna shop a lot of green tea. So ako, nakabili na ako. Naka 72,000 won ako. Pero kasi nag-matcha talaga kami sa bahay. So after this, katapat lang niya yung Innisfree. So I'm gonna go there. So lilipat ako sa Innisfree because I heard mas maganda doon. Tsaka mas masarap ata yung mga dessert doon. Hindi ko lang sure kung tama yung dinadaanan ko. Mas masarap sa labas kaysa sa loob. Ang init kasi sa loob. Kasi naka 3 layers ka. Tingnan nyo naman guys, hindi nga ako fan ng orange. Hindi ako makain ng orange. Pero yung kasi yung sikat dito. So, that's what I'm gonna eat. Kasi, canola flowers. It's giving when life gives you tangerine. We've arrived at Halasan and there is still snow. Grabe, hindi ko na-imagine na there will come a time na sasabihin kong nasa Halasan ako. Ta-da! 나름대로 막 말려. Hi guys, as you may know, I am actually in Jeju Island right now. Nanggaling na rin ako sa Seoul. So, combination to ng mga binili ko both sa Seoul and sa Jeju Island. Sa Seoul naman, di talaga ako nag-shopping at all. Ito lang binili ko sa kanila. Blue Elephant.
Anyway, sorry if I'm haggard. Kararating ko lang from a day tour. So, nag-tour kami sa south and west parts of Jeju Island. And tomorrow night, I am leaving back to Seoul. I'm going to Seoul. And nadidiretso na ako ng Incheon Airport para sa flight ko naman the next day for Manila. That's why I need to do the haul na. Kasi kailangan ko mag-impake later.